Bago pa man magsimula ang bagong season, maraming ang mga analyst ang binababaan na nila ang expectation sa Boston Celtics. Inaasahan na sa pagkawala ni Jason Tatum, maaga nga silang matatalo sa mga laro at babagsak sa baba ng standings ng Eastern Conference. Subalit mismong si Tatum nang nagsabi, hindi nga po magtatanking ang Celtics ngayong season. Susubukan pa rin naman ang team na ito na mag-compete laban sa malalakas na kupunan. Inamin rin naman ito na hindi pa rin naman sinasarado ang posibilidad na makabalik siya sa kanilang lineup. Sa ngayon, nakakasama na rin naman ito sa workout kung saan nagpa-participate siya sa mga light practices kagaya ng individual shooting at syempre pagbubuhat ng weights. Hindi na rin naman ito nagsusod pa ng supporter since nakakapagtakbo at nakakalakad na nga ito ng maayos. Nakakagawa na rin naman siya ng ilan sa kanya mga move na siyang isang magandang senyales na posibleng magkatotoo ang pagbabalik nito sa kanilang lineup. Sa kabilang banda, imbes na gumawa ang Los Angeles Lakers ng mga trade bago ang training camp, nag-focus na nga ang front office sa pagkuha ng mga bagong player na binigyan nila ng 10-day contract. Meaning, puro mga practice player ang kanilang kinukuha ngayon since kontento na sila sa kasalukuyang lineup. Hinahanda na lang naman nila ang mga players papasok sa training camp, preseason at regular season. Pero ayon sa naging pahayag ng parehong general manager at head coach na sina Rob Pelinka at JJ Redick, bukas pa rin ang team na ito na gumawa ng trade bago ang trade deadline sa February kapag hindi gumana ang kanilang binuong lineup ngayon. Willing silang bitawan dito ang lahat ng asset para matuloy ang pagbabago ng lineup at para makuha ang matagal ng target na si Walker Kessler mula sa Utah Jazz o di kay si Andrew Wiggins ng Miami Heat. Sa madaling salita, nakapos lamang sa ngayon ang trade ng Lakers dahil maaari pa rin naman itong gawin sa kalagitnaan ng season para maisaayos ang ilan sa mga problema ng kanilang lineup. Sa kabilang banda, makakalipas ang 3 buwan mula nang makuha ng OKC Thunder ang titulo, susubukan nga nila itong depensahan sa pagsisimula ng season. At uumpisahan nila yan sa gaganaping Media Day sa September 30 kung saan ipakita ang lahat ng kanilang mga players na parte ng kanilang lineup. Pero bago pa yan ipakita ng OKC, agad nga silang pinagdududahan ng mga analyst. Ayon sa mga ito, maliit lamang nga daw ang tsansa ng Thunder na madepensahan ng titulo gamit ang kanilang lineup na halos wala rin naman pinagbago. Kesyo tatalunin, dodominahin lang naman nga daw ito ng mga kupunan sa West na nagpa-improve ng husto. Kung inyong ang napansin, halos lahat ng mga championship teams hindi nag-improve ang lineup pagkatapos magkampiyon. Kaya ganyan rin naman ang posibleng mangyari sa OKC Thunder. Pero may ilang mga analyst ang tiwala pa rin na kakayahan ng OKC dahil hindi nga kagaya sa nakalipas na kampiyon, meron silang mga napakaraming batang player na may sapat na enerhiyang makipagbakbakan. Andyan pa rin naman ang MVP na si SGA na sobrang mapagkakatiwalaan sa clutch moment. Bukod dyan, meron na naman silang hawak na secret weapon, ang 12 overall pick last year na si Nikola Topic na inaasahang magdadagdag lakas at scoring impact sa kanilang bench.